share ko nga lang pala yung mga common symptoms of anxiety disorder. Una nga pala is headache. Yung dito, tapos dito, hanggang dito papuntang batok, tapos dito sa bunbunan ng ulo mo. Tapos yung pangalawa, dizziness, pagkahilo, yung kala mo, alam mo yung parang yung kawayan, yung parang sumasabay sa hangin yung katawan mo. Tapos yung parang ang lalim ng mga hakbang mo, yung parang alam mo yung naglalakad ka sa unstable bridge, ganun, o kaya sa bangka, or pag sa dagat yung ng alon, ganun. Tapos bigla ka na lang parang pitik na ganun. Yun. Tapos pangatlo, ano pa yun? Yung umuugong yung tenga mo. Yung parang parang ganun. Alam mo yung parang nasabugan ka ng paputok dito, tapos umuugong yung tenga mo, ganun. Tapos ano pa yun? Yung pag-shift ng ng emotion mo. Pabago-bagong emotion mo. Yung tipong kunwari ngayon, pagising mo, masaya ka. Tapos maya-maya parang bigla ka na lang malulungkot. At madali ka rin magalit at magtampo. Ganun, guys. Tapos yung irritable. Sunod na sintomas ng anxiety. Inisip ko lang kasi. Wait lang, guys. Ano yun? Panghihina ng katawan. Yung kahit nakatulog ka naman, kumain ka naman ng maayos, nag-exercise ka naman, pero magtataka ka na bigla na lang ba't palagi bigla na lang akong nanghihina. Yung parang ang ganda naman ng pakiramdam mo, pero bigla na lang makakaramdam ka ng panghihina ng tuhod mo. Alam mo yung parang kang madaganan, yung parang biglang ganito. Yung ito yung mo leg, yung parang gumanyan bigla. Pero hindi naman nangyayari. Tapos nga pala, yung takot, yung sobrang takot. Kasi ako, guys, experience ko rin yun, yung alam mo yung parang takot na takot ka maligo. Hindi naman dahil sa tubig o yung parang ganito kasi, kaya ako nasabing natatakot sa sa pagligo, tayong may mga anxiety. Dahil hindi naman dahilan mismo dun sa ligo. Natatakot tayo sa pag dun tayo mag-isa sa CR. Yung takot tayo mag-lock ng pinto, kasi para kang pagpasok mo pa lang sa CR, yung hindi ka pa nga nakapagbuhos ng tubig, alam mo yung parang masusuffocate ka na, yung hindi ka na makahinga, tapos nahihilo. Yun, guys, hilong-hilo ka, tapos parang kang masusuffocate sa loob ng CR. Yun. Ano pa ba yun? Yung mga sintomas ng anxiety. Yung pala dito sa batok mo, alam mo yung parang yung dito mismo, yung parang mapuputol yung ulo mo, na parang ngalay na ngalay, yung parang yung konti lang na ganito mo, parang ang ngalay, parang gusto mong palaging pinapalagatok yung leg mo para ma-relieve yung pain. Yun, basta ngalay na ngalay, tapos abot pa dito, ngalay na ngalay yan. Saan pa ba yun? Alay pa. Yung ito, panga. Yung panga mo, guys, itong jaw mo, yung parang yung pag nagsalita ka, parang parang nabubulol ka na, yung kala mo parang na-stroke yung parang ganun yung pagsalita mo, na parang naging robot ka na, kasi ito ngalay na ngalay, tawag dito, ngalay na ngalay talaga yan, guys. As in, ngalay na ngalay, nabubulol ka.
Ano pa ba? Yung panic attack, isa yun. Yun ang pinaka grabe. Panic attack talaga. Kasi ako, nung nagpapag ako, kada mag-panic attack ako nun, alam mo yung, kasi yung sa akin, hindi lang ordinaryong panic attack. Yung na, kasi yung pag-panic attack, yung isa lang beses, ganun. Yung sa atin kasi, nangyayari, yung panic disorder na yung ilang beses na nangyayari. Yun, panic disorder na yun, pag ganun. Alam mo yung, pag nagpa-panic attack ka, yung kada panic attack mo, para ka nang mamamatay. Ilang beses yun nangyayari sa atin kasi panic disorder na nga. Parang araw-araw ka pinapatay kada pag panic attack mo. Grabe guys. Ako, nagiging nagiging emotion na talaga. Emotional na kasi. Nung nagpa-panic attack ko, alam mo yung yung naranasan ko na nun na yakapin yung lolo ko, tapos yung tito ko, niyayakap ko na yun, tapos yung mga kapatid ko, yung sabi ko, uy, hindi nyo naman ako papabayaan, di ba? Kung sakaling mas lumala pa ako itong nararamdaman ko, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Sugod nyo ako sa ospital. Kasi yun talagang naging comfort zone ko, yung ospital. Tsaka ang nakakapagtaka dun, kasi 'di ba iniisip natin na meron tayong sakit. Pero pag dumadating na tayo sa ospital, parang alam mo yung parang kang inanuan ng magic na bigla na lang nawawala, bumubuti yung pakiramdam mo. Ganun talaga guys, yung mga natatawa na lang ako pag naalala ko yun. Kasi ngayon, hindi naman na ako nagpapadala sa ospital. Pero nung una-una talaga, paulit-ulit ako niyan. Paulit-ulit talaga ako na pumupunta sa ospital dati. Alam mo, yung motor ko guys, dumating na sa point na naibenta ko na yun kasi alam mo yung parang ayaw ko na magmotor talaga. Tapos, yung yung pera, ginamit rin. Yung iba, ginamit ko rin. Kasi ang dami ko na nun nagastos talaga namin. Hindi ka naman pera, yung ibang nagagastos sa tita ko, tapos sa lolo ko nagagastos. Grabe. Kaya pa pala yung ibang symptoms ng anxiety. Wait lang. Yung sa mata nga pala, isang sintomas pa yun, yung alam mo yung parang feeling mo sa sobrang init ng mata mo, yung parang kala mo may lalabas ng laser, yung tipong alam mo yung feeling ng pakaramdam ng nasobran ka sa pag-cellphone, ganun. Pero magtataka ka kung bakit ganun yung naramdaman mo, na parang init-init ng eyeball mo, na parang parang may lalabas na laser. Hindi ka naman hindi ka naman masyado nagse-cellphone kasi syempre ayaw nga natin ng mga makita ng mga bad news, ganun. Kaya ganun talaga, kasama yun sa symptoms ng anxiety, yung stress, at stress din yung pag-iinit ng mata natin, nakala mo maluluwa. Pa kaya yun yung naramdaman ko? Wait lang, naalala ko lang kasi guys, yung bigla na lang ito dito sa katawan mo, bigla na lang may gagalaw na ugat, minsan dito, tapos dito, yung nakakatakot, kala mo may stroke ka na dito talaga. Yun dito, parang may bigla na lang gumagalaw, tapos may pipitik-pitik pang ganun. Nakakatakot talaga yun guys, sa pa yun. Tapos pa ba yun yung naramdaman ko, pitik-pitik. Tapos yung sobrang kabog ng dibdib mo,
sobrang kabog ng dibdib mo, guys. Ganun. Grabe talaga yun kasi iniisip ko na agad nun na baka atakin ako o kaya tiyempo pa talaga, pati yun kasagsagan nung ano na mga palpitation ko nun. Ang daming namamatay dito sa amin na ano, na mga heart attack. Kaya ako naman parang mas lalong lumala yung takot ko nun, yung anxiety ko. Parang ako nagkaka-cardiophobia na pero hindi naman natuloy na ano yung pag-cardiophobia ko kasi meron naman ako nabasa, buti na lang meron ako nabasa at na ano napanood na about sa ganun nagsuffer ng cardiophobia, yung takot na atakihin sa puso, ganun kabog. Tsaka ano pa yung nangyari kasi kay ano bro ni James, kaya dahilan dun mas lumakas yung anxiety ko, cardiophobia. Pero na-overcome ko yun dahilan sa pag-exercise, guys. Kasi kung mayroon kang sakit sa puso, hindi mo naman magagawa yun. Ano lang, dinandaan ko lang yun araw-araw. Mga nasa 400 jumping jack, tapos iba't ibang klase ng set ng ng push up. Tag 30-30 ng set ng push up. Ganun. Iba't iba. Kaya doon ko na-overcome yung cardiophobia. Ano pa nga pala, guys, kasama na rin yung GERD doon sa anxiety, kasi kung may nervous ka, lalala din yung acid reflux mo. Kasi pag na-stress tayo, nagre-release ng ng madaming acid. Kaya kasama na rin yung acid reflux doon. Ano pa ba yun? Wait lang. Burning sensation dito sa ulo mo. Dito. Alam mo yung parang may nakapatong na apoy sa ulo mo. Burning sensation. Tapos yung parang ganito yung yung ulo mo. Ay, yung leg mo palagi parang nakaganon. Kasi ngalay na ngalay. Ano pa ba yun? Sa ano pa kaya yung mga sintomas? Namamawis, kamay at paa. Namamawis yan na parang hinang-hina, tapos alam mo yung parang ito, kaya nagaganyan yung kamay mo. Kahit anong lakas mo, parang siya, na tawag doon, nagkukusang magsarado yung kamay mo. Hinang-hina. Tapos yung nga pala, yung pag yumuyuko ka, yung parang bigla kang nahihilo. Kahit nga naglakad lang, hilong-hilo talaga. Yun talagang pinaka hanggang ngayon. Minsan nahihilo pa ako, pero sa ngayon bihira na. As in bihira na. Minsan nga sa isang week hindi na ako nahihilo. Ganun. Siguro nga tama rin talaga yung yung ibang mga nagwa-vlog talaga na dahan-dahan mawawala din yung mga symptoms. Pero yung mga symptoms na yun parang dahan-dahan ko nang na parang oo nga parang wala naman tong kinalaman sa sakit. Kasi pag busy naman ako, pag kunwari meron akong kausap o kaya nagluluto o kaya may kahit anong ginagawa, parang wala naman ako naramdaman na mga sintomas. Ibig sabihin, pag inisip mo talaga yung mga sintomas, doon talaga lumalala. Ang tagal mawala. Pag pinatulan mo yung mga iniisip mo na mga mga nakakatakot. Ano pa ba? Wait. Ano pa yung sintomas? Nire-recall ko lang kasi, guys. Yung sintomas din yun ng anxiety, yung mga bad dream, tapos yung parang ka sleep paralysis minsan,
Pero hindi lahat ng may anxiety merong ganun. Pero meron na din ako mga nakausap na nag-anxiety na merong ganun, yung mga bad dream tapos sleep paralysis. Sobrang stress lang kasi yun. Nangyayari yun pag sobrang stress ng tao. Nagkaka-sleep paralysis. Ano pa ba yun? Wait lang. Impending doom. Yun pa, sintomas din yun ng ng anxiety. Yung lalo yung sobrang takot na takot ka mamatay. Ganun talaga yun, yung sintomas yun ng anxiety. Yung takot na takot ka mamatay. Pag nangyayari yun, pag nagpa-panic attack ka na, yung naging extreme na yung anxiety mo. Yung na yung pinaka mataas ng anxiety mo, kaya nagpanic attack ka na. Tsaka yung yung pakiramdam ng panic attack pagkatapos mo hinang-hina ka nun. Kasi nga naglabas ka ng napakadaming adrenaline, yung energy mo, kaya ka hinang-hina. Yung kala mo pitikin ka lang ng ganito, kala mo matutumba ka na. Ano pa ba? Symptoms ng anxiety. Yung hingal. Isa pa yun, symptoms ng anxiety. Kasi dati yung magsasalita lang ako nun, kunwari ganito, kunwari kausap ko di ba, hingal na ako niyan. Hingal na talaga ako niyan. Mga 2 minutes pa lang ako nagsalita, napaputol-putol naman. Hingal na ako niyan. Tapos yung akyat sa hagdan, hingal na talaga ako niyan. Promise, yung nagpapalpitate na ng puso ko, hingal na hingal. Alam mo yung kala mo para kang may sakit na sa baga o puso. Sobrang hingal mo. Pero sa ibang bagay, di ka naman nahihingal. Pa pala, isa pang symptoms ng anxiety, yung masyado kang nag-overthink. Symptoms yun, yung lahat ng bagay na overthink mo, tapos bigla ka na lang mapapaisip ng ano kaya yung mangyayari sa future. Yung parang nagiging advance yung pag-iisip mo. Tsaka lahat ng iniisip natin, lahat negative. Pag meron tayong anxiety, lahat yun negative, guys. Bihira lang ang taong may anxiety na makapag-isip ng positive. Pilit na pilit pa. Asahan nyo na pag meron anxiety, talaga, lahat negative. Grabe. Minsan nga dati talaga, yung napapaiyak na lang ako niyan, kasi alam mo yung hopeless na talaga ako na gagaling pa ba. Kasi meron din ako nababasa na mga negative na parang hindi na daw gagaling. Pero buti na lang, mas madami pa rin naman yung mga taong nakikita ko na gustong gumaling talaga, at mga gumaling na. Tsaka pa pala, sa pang symptoms ng anxiety, yung makakaranas ka ng up and down. Alam yung ibig sabihin ko ng up and down, yung parang kunwari ngayon pag gising mo, ang ganda ng gising mo, yung parang wala kang sakit, yung parang walang nangyari, yung parang wala kang disorder. Makakaranas ka ng ganun talaga. Minsan ilang linggo yan na ganun. Tapos babalik mga sa sunod na mga gising mo, makakaranas ka rin ng pag gising mo pa lang, alam mo yung parang wala ka ng kagana-gana, na kala mo yung naghanap ka na agad ng mga sintomas. Tapos yung parang hindi ka nakatulog. Yun, symptoms yan ng anxiety talaga.
sa mga ngalay pa, ngalay na ngalay sa mga part ng katawan mo na biglang may gumagalaw. Tapos ano pa pala, yung alam mo yung kahit nakaupo ka lang, tapos bigla mong mararamdaman na bakit parang ano, nagba-vibrate yung mga laman sa loob ng katawan mo. Ramdam na ramdam mo talaga guys na nagba-vibrate yung laman mo. Tsaka ano pala, pag meron sa inyong nagtanong kung ano yung naramdaman nyo, wag nyong i-explain sa kanila. Wag nyong itatry na explain kasi hindi naman nila yan maintindihan. Tayo lang naman talaga nakakaintindi. Akala nila nag-inarticle lang. Kaya ako pag dyan sa labas ng bahay namin, kunwari meron akong kaibigan, una kasi na-try ko na i-explain pero hindi naman nila pinakinggan. I mean pinakinggan pala pero halata naman sa mukha nilang hindi nila naintindihan, na parang hindi naniniwala. Tapos tayo pati tayong may mga anxiety o kaya tapos GERD, tayo yung ang bilis natin pumayat, kaya iniisip nila, kala nila nag-addict na o kaya kung ano nangyari, kahit kala nila meron na tayong malubhang sakit. Hindi nila alam na nag-anxiety tayo tapos GERD. Syempre kahit sino naman na isip ng isip, stress, tapos hindi ka pa nakakain kasi takot na takot ka nga kumain ng mga mataba o tayong mga Pilipino hilig natin sa mga may gata, tas yung mamantika. Wala naman tayo halos ibang alam na ulam ng mga Pilipino, halos magkakaparehas lang naman. Lahat pa templado. Kaya ang ginagawa ko, mga gulay na lang talaga. Yun, para kahit pa paano makabawi. Basta wag nyo guys, wag nyo try na explain sa ibang tao yung mga naramdaman nyo kasi sasama lang yung pakiramdam nyo, tas yung loob nyo, kasi hindi nila maintindihan yun. Yun guys, salamat. Please like, share, and subscribe. Thank you. Antok na ako. Bye.